Magandang araw sa inyo mga kapadyak. Sa video na to, i-unwrap lang natin tong Decas 38 na chain ring ko. Basta mga kapadyak, ako nga pala kapadyak ninyo si Russell. Kung bago pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na upload ko pa. Nga ba ako bumili ng 38 na chain ring compared dun sa mag-stay na lang ako sa 36 So, kaya ako bumili is gusto kong bumilis pa yung takbo ko kasi sa 38 teeth na chain ring is medyo nabibitin na rin ako lalo sa patag. Lalo na yung mga kasama ko na mga chain ring na nila ngayon is nasa 42 to 38 teeth na rin. Kaya ngayon is papalitan ko na siya ng 38 teeth. So, pag mga may karera na road yung gagamitin ko. Pero kung XC naman, kung makakasali man ako sa XC race is yung 36 teeth yung gagamitin ko. Ito pa rin yung binili kong brand na Decas. Pero ngayon is 38 teeth na siya. Then color black pa rin yung pinili ko para mas bagay din sa accent ng bike ko. So ngayon is kahapon pa ito dumating. Ngayon is i-unwrap na natin. So ito na yung Decas na 38 teeth na chain ring ko. Ngayon is bubuksan na natin siya. Yan. Decas pa rin yung pinili ko na brand kasi ayos naman siya. Yung 36 teeth na chain ring ko is wala naman akong nagiging problema. Yan, hindi naman mabingaw yung kanyang mga ngipin. Yan. Ito yung Decas na 38 teeth na chain ring na 104 BCD. May oval na option yan na 30, 34, 38, 32, 36 at saka 40. Gusto ko sana i-try yung oval na chain ring kaso natatakot ako. Kasi yung iba kong kasama is naka-oval din. Ako lang ata yung naka-round sa kanila. Yan. So ngayon, i-unwrap natin to. Send ko. Yan. Ito yung packaging niya. Then, ito na yung chain ring. Yan. 2 teeth lang yung madadagdag pero titignan natin kung kakayanin ko ba yung 38 teeth na chain ring. Lalo na at minsan marami kaming inaahon. Yan. Ito yung gagamitin kong chain ring sa mga karera. Kaya ako nagpapalaki ng chain ring ngayon is may mga nasalayo na kasi akong race doon sa Balayag tsaka doon sa may Laurel, which is yung 36 teeth lang yung gamit ko na chain ring, which is yung mga kalabang ko is nasa 42 na ata yung chain ring nila. Kaya yung 36 teeth ko kahit nasa 11 teeth na yung cards ko is hindi pa rin ako mang-abot kasi maliit lang yung nasa front na chain ring ko. Kaya nag-decide ako na magpalaki ng chain ring para kahit paano is makaabot sa kanila. Yan, titingnan din natin kung may improvement na magaganap kung lalakas ba ako pag 38 teeth kasi medyo pag sa patag is nabibili ko na yung 36 teeth compared din sa magka 38 teeth ako. Medyo maninibago pa rin ako, nagpalit na kagad ako ng 38 teeth. So ngayon is kakabit na natin to sa mountain bike ko. So ito yung Decas ko na 36 teeth na 104 BCD. Then ito naman yung Decas ko ngayon na 38 teeth na 104 BCD rin. Ngayon is tatagtagin na natin tong chain ring na kakabit natin tong 38 teeth na chain ring. Kung nagtataka kayo ba't ko tinagtag yung crankset dito sa bottom bracket kasi pag nag 38 teeth ako is sasabit dito sa frame yung chain ring which is magkakasgasan to. Kailangan ko magdagdag ng spacer kasi wala naman tong spacer. Lalagyan ko siya ng isang spacer para magkaka-allowance dito at hindi sa side sa frame. Ito yung spacer niya dati. Lalagay ko lang siya dito para magka-allowance ng konti at hindi sumabit dito sa frame na to. So, ang kailangan natin tool dito para matagtag tong bottom bracket is itong wheel remover. Yan. Kakalasin lang natin to. Then, lalagay lang natin siya ng spacer. Yan. Ngayon, malog na siya. Daan-daan natin yung tatagtagin. So, yan. Natagtagin natin siya. So, ngayon nabaklasan natin yung bottom bracket niya. Is lalagyan na natin siya ng spacer. Yan. Dito sa right side. Kasi nandito yung crank natin. So, yan. Ibabalik ko na yung bottom bracket. Huwag yung sobrang higpit. Masakto. So, ayos na yan.
Ngayon naman is tatagtagin na natin itong 36 teeth na chain ring. Kakabit na natin yung 38 teeth. So, tatagtagin na natin itong mga bolts dito sa crank. So, natagtag na natin itong 36 teeth. Ito na yung 38 teeth natin. Compare natin sa isa't isa. Yan. Mas malaki yung 38 teeth. Kahit yung dalawang teeth lang yung natagdag. 36 then 38. Ngayon is kakabit ko na itong 38 teeth sa crank. Bago higpitan. Yung teeth. So yan, nakabit ko na yung 38 teeth. Ilalagay ko naman sa bike. Titingnan natin kung magiging stress yung RD. So ngayon is ilalagay na natin itong crank. Ilalagay naman siya ng grasa sa loob. Yung pati sa spindle. Then tingnan natin kung hindi sasabit dito sa chain stay na. Pag sumabit, kailangan uling lagyan ng spacer set. Pero sana naman hindi kasi medyo maliit lang yung spindle nito. Ipasok na natin. So, success. Hindi siya sabit. Tama yung paglalagay natin ng spacer kasi sasabit talaga dito. Pero yung clearance niya is sobrang liit lang. Yan, makikita niyo naman. Kaya nilagyan ko ng bathroom tape. Extra protection kung sasabit man yung kadena dito. Sa chain stay niya is hindi siya agad-agad magagasgasan. So yan, sakto yung isang spacer. Kaya ibabalik ko na yung left side na crank. Then ngayon is ibabalik natin itong kadena. So yan, parang wala man lang pinagbago. Kasi black pa rin yung chainring na ginamit ko. Pero lumaki na siya, 38 teeth na, hindi na 36. Ito yung 36 ko. Yan. Itatabi ko lang to. Kung may x-ray akong sasalihan, is ito yung gagamitin ko. Then kung road naman yung Carrera, is itong 38 teeth yung gagamitin ko. Then tingnan natin yung shifting niya. Lalo na dun sa pinaka malaking sprocket. Kasi tingin ko magiging banat yung RD na to. So tingnan natin yung shifting niya. Babang muna natin. Yan. Wala na sa tayo. Okay lang naman yung stress ng RD. Nasa 4 o'clock to. Yan, sakto lang pala. Akala ko kasi magiging sobrang banat ng RD na to. Pero isakto lang. Then, susunod na araw is itatry natin i-ride yung naka 38 teeth na chainring. So, hanggang dito na lang itong video nito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at i-click mo yung notification bell para may updated ka sa mga videos na upload ko pa. Have fun, enjoy your ride. Ride safe mga kapadyak.